Kasalukuyan siyang nag-aani ng 100 taong gulang na ginseng, nang biglang umatake sa kanya ang isang 10 metrong laso na alakdan. Agad na nagkagulo at nataranta ang lahat, ngunit sa susunod na segundo, huminto ang alakdan sa harap ng maliit na batang babae. Napansin naman ng bata na may nakatusok na matulis na tinik sa kanyang sipit, kaya naman, mabait siyang tinanggal ito para sa kanya, at naglabas pa siya ng halamang gamot para gamutin ang sugat nito. At bilang pasasalamat sa pagliligtas ng buhay ng bata, dinala pa nga niya sila sa isang kuweba. Hindi nila inaasahan na ang kuweba ay puno ng libo-libong taong gulang na lingzi at ginseng. Habang nagagalak ang lahat, biglang lumitaw ang 100 metrong haba ng ahas. Ngunit hindi lang sila inatake, kundi pinuri pa ang kabutihan ng dalaga kanina. Pinayagan niya ang lahat na kumuha ng mga mamahaling halamang gamot dito. Sinabi rin ng ahas na ninuno, kolektahin lang hanggang mapuno, tapos alis na. Huwag maging sekim. Huwag ding sirain ang ugat ng mga halamang gamot. Palapalagay, mula pagkabata pa lang ay naririnig na ng babae ang mga iniisip ng mga hayop. Ngunit itinuring siyang halimaw ng sarili niyang mga magulang. Natatakot silang mahawan ng malas niya ang nakababatang kapatid. Kaya naman, hindi pinansin ang pakiusap ng babae. Sa taon ng gutom na ito, malupit siyang pinabayaan. Hinabol ng kawawang babae ang karwahe ng kanyang mga magulang ng 1 milya. Ngunit sa huli ay bumigay ang kanyang lakas at bumagsak sa gilid ng kalsada. Nang makita niyang papalapit na ang dilim, inilabas ng babae ang kanyang huling kalahating piraso ng tinapay na gawa sa ligaw na gulay para magkaroon ng lakas. Hindi niya inaasahan na makakakita siya ng isang gutom na kuneho. Dahil sa pag-aakalang baka hindi na siya mabuhay, ibinigay niya ang tinapay na gawa sa ligaw na gulay sa kuneho. At sa sandaling iyon, may isang mabait na mag-asawa ang nagkataong dumaan. Nang makita nila ang maliit na batang babae na nag-iisa at walang kasama, agad silang naawa. Ngunit sa panahon ng tagutom ngayon, nahihirapan na silang buhayin ang sarili nila. Kaya naman, dinala muna ng dalawa ang bata pabalik sa nayon, para tingnan kung may mabait na pamilyang handang mag-ampon. Hindi nila inaasahan, habang naghahanda na silang umalis, biglang sumulpot ang maliit na kuneho kanina. Mga mababait, may oso sa daan na iyan, hindi kayo pwedeng dumaan. Mabilis na isinumbong ng batang babaeng oso ang sinabi ng kuneho sa lalaki. Hindi sana ito pinaniwalaan ng lalaki, ngunit para makasiguro, nagpa siya siyang unahin munang mag-scout sa unahan. Hindi inaasahan, sa bawat ilang hakbang na ginagawa niya, nakakakita siya ng malalaking bakas ng paa. Nakakita rin siya ng mga balahibong naiwan ng oso. Nang marinig niya ang sunod-sunod na mababang ungol mula sa loob ng kuweba, napagtanto niyang totoo ang lahat ng sinabi ng babae, kaya't nagmadali siyang dalhin ang dalawa sa ibang daan pabalik sa nayon. At pagkatapos ng pangyayaring ito, naniniwala ang mag-asawa na ang babae ang kanilang swerte, kaya naman nagdesisyon silang personal na iampon ang dalaga. Kinabukasan, ipinakilala ng ama sa dalaga ang kanilang bagong tahanan. Ngunit hindi niya inaasahang aksidenteng nakita niyang biglang nanghina si Dawang, nakasama na niya sa loob ng mahigit 10 taon. Agad na nag-alala ang lalaki, ngunit hinaplos lang ng maliit na batang babae ang ulo ni Dawang. At narinig niya ang paghingi nito ng tulong. Sir, nakabara na sa lalamunan ko. Kung ipagpapatuloy mo pa yan, mawawala na ang matandang kaibigan mo. Tulungan mo na ako, iligtas mo na ang buhay ko. Ngunit hindi naniwala ang ama na naiintindihan niya ang sinasabi ng mga hayop, at nagplano pa siyang dalhin si Dawang sa veterinaryo. Alam ng maliit na batang babae na huli na kung gagawin nila iyon, kaya't direkta na siyang nagbigay ng first aid kay Dawang. Nang makita iyon ng ama, sinubukan pa niyang pigilan ito. Ngunit sa susunod na segundo, iniluwa ni Dawang ang isang buto. Pagkatapos ay agad siyang tumayo. Totoo ngang buto pala. Ay, salamat, maliit na amo, sa pagligtas sa akin. Mula ngayon, ako na ang magpoprotekta sa iyo. Hindi inaasahan, ang ina ng lalaki ay nagalit at sinaktan sila. Pinagsabihan niya ang mag-asawa dahil sa labis na kabaitan. Ngunit kahit na matigas ang sinabi ng matanda, kinuha niya ang 2 itlog mula sa kanyang sinapupunan at ibinigay sa kanyang manugang. Ipagluto mo siya para lumakas ang bata, para hindi na siya magkasakit at kailangan pang magpanggamot. Ngunit ito ay ikinagalit ng panganay na manugang sa kabilang bahay. Sinasabi niyang mahilig lang makialam ang pamilya nila, at sinabi pa niya na kung ipagpapatuloy ng biyenan na bigyan ng gamit ang bunsong anak ay hindi na niya papapasukin ang biyenan sa bahay. Dahil sa galit ay agad na nagmungkahi ang matandang babae na maghiwalay na sila ng tirahan. Hindi ito inasahan ng pamilya ng panganay na anak. Walang pag-aalinlangan nilang pinalayas ang kanilang ina sa bahay. Naging problema ito para sa mag-asawa. Isa ay may malubhang karamdaman, at ang isa naman ay may kapansanan sa binti. Paano nila bubuhayin ang buong pamilya? Hindi nila alam na narinig ng dalaga ang sinabi ng mga patong. Anong hindi kayang buhayin? Nakakita ako ng napakaraming isda sa ilog sa silangan ng nayon noong huli. Kahit ilang piraso lang ang hulihin, makakabusog na kami. Ang mga tao talaga, ang tanga. Nang marinig iyon ng dalaga, dinala niya ang kanyang ama sa tabi ng ilog. Ngunit nakita nilang puno na ito ng mga taong nangingisda. Ngunit lahat sila ay umuwi na walang dala, at pinayuhan silang huwag nang magsayang ng lakas. Wala nang isda sa ilog na ito. Nang makita iyon ng dalaga, tinanong niya ang palaka sa tabi niya kung saan nagtago ang lahat ng isda sa ilog. Alam ko, nasa harapan sila sa tumpok ng damo sa ilalim ng mangkok. Nako, hindi ko alam kung anong klase ng basura ang ipinapakain ng mga batang ito. Kung kakainin ng isda, dapat mahal. Agad na sinabi ng palaka sa dalaga. Noong nakaraang beses, ilang ligaw na hawker nang nahulog sa ilog. Nag-aagawan ang mga isda sa pagkain niyan. Nang marinig iyon ng dalaga, kumuha siya ng ilang hawker. Pagkatapos ay pinagawan niya sa kanyang ama ng pain ang mga ito. Nang makita iyon ng lahat,
Nagtawanan sila sa dalawa na parang nalunod sa tubig ang utak. Bakit kaya magugustuhan ng isda ang mga maasim na prutas na ito? Hindi pa man natatapos ang tawanan ng lahat, napansin ng lalaki na lumubog ang kanyang bitag sa isda. Nagmadali siyang hilahin ito para tingnan. Nakita niyang nakahuli sila ng isang malaking basket ng isda. Nang makita iyon ng lahat, nagtawanan sila, at nagtangkang manghuli rin gamit ang hawthorn. Ngunit sinabi ng dalaga sa kanyang ama, ito na ang huling-huli naming isda sa ilog. Huwag na tayong magsayang pa ng lakas. Kaya naman, umuwi silang dalawa at nagluto ng isang malaking kaldero ng sabaw ng isda. Hindi mapigilan ng matanda na magpasalamat dahil sa pagkakataong makakain sila ng isda at makainom ng sabaw sa panahon ng tagutom. Ito ay isang buhay na hindi niya inakala kahit sa panaginip. Ngunit habang masaya ang lahat, biglang umubo ng malakas ang babae. Pagkatapos nito, siya ay nawalan na ng malay. Pagdating ng doktor para mag-check, sinabi niya sa lalaki na matagal nang ininda ng asawa niya ang sakit sa baga. Maliban na lang kung makahanap sila ng mamahaling gamot tulad ng 100 taong gulang na Asterisk Lindsay. Hindi na aabot ng 3 araw ang babae para magamot ang asawa. Kinailangan ng lalaki na isama ang babae sa bundok para maghanap ng gamot. Ngunit pagkatapos ng mahabang paghahanap, wala pa rin silang nakita. Kaya nakiusap ang babae sa maliliit na hayop na tulungan siya. At nang makita ng maliliit na hayop na naiintindihan sila ng dalaga, nagtipon-tipon sila para manood. Dahil dito, kumalat ang balita, at lahat ng hayop sa buong bundok ay dumating para manood. Nataranta naman ang ilang matatandang mga aso. Nang makita nilang dahan-daang lumalapit ang isang inosenteng ahas na makamandag, biglang kinabahan ng lahat. Inangat na nila ang kanilang mga sibat at handa ng umatake. Hindi ko inaasahan na sa susunod na sandali ay hahaplasan na ng babae ang ulo ng ahas, at hindi pala ito nangingilo. Parang naglalambing pa itong ahas kay Tangtang. Pati pala sa mundo ng mga hayop, sikat na ang kabaitan ng babae. Sinabi ng ahas na tutulungan niya itong hanapin ang mga kailangan nitong halamang gamot. Pagkatapos ay dinala niya ang grupo sa isang kuweba. Nang makita nila na puno ito ng iba't ibang mamahaling halamang gamot, nang maghahanda na silang hukayin, isang dambuhalang alimango ang biglang sumugod patungo sa babae. Buti na lang at ang cancer ay babae lang ang kailangan para bunutin ang tinik. Sa huli, sa pahintulot ng Black Snake King, mabilis na nakolekta ng grupo ang mga kinakailangang halamang gamot. Ngunit habang sila ay natutuwa, ang babae sa kabilang banda ay malapit ng mamatay. At sa pagkakataong ito, biglang naramdaman ng masamang ate na ang sakit ng babae ay tuberculosis at nakakahawa. Nagtatago ka pala at hindi mo sinasabi sa lahat. Gusto mo kaming mapatay lahat. Agad na nagpaliwanag ang matanda na hindi tuberculosis ang sakit ng babae. Hindi nakakahawa. Ngunit ang masamang hipag ay hindi talaga nagmamalasakit dito. Agad niyang itinulak ang biyanan sa sahig. Nang walang paabi, binuhat niya ang babae sa tabla para itapon sa likod ng bundok para maging pagkain ng lobo. Gusto pa sanang hamarang ng matandang babae. Ngunit muli siyang hinayla palayo ng masamang hipag. At mariin pa niyang tinapakan ang likod ng kamay ng biyanan, sinabing dahil mahirap na sila, mas mabuting magpaanak na lang ng maaga. Tang Dynasty at Shange. Siguradong makakahanap ako ng gamot at maibabalik ko ito. PWE. Panaginip mo yan. Kiyu. Principal. Tigil. Sino nagsabing hindi natin may iligtas si inay?